Sinabi na lang sa'yo, pero kung hindi mo siya wala, kung ikaw talaga sasagot ka, dapat nakakaroon ka mo. A blessed morning to everyone. Today, we gather for the Holy Mass and induction of our new parish pastoral and finance councils, barangay pastoral councils, and liturgical officers, as well as the blessing of our newly renovated parish convent. The Mass presider is His Excellency, Most Reverend Roberto C. Malyari, B.D., Bishop of the Diocese of Tarlac. Please stand.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, we thank the Lord for the grace to gather as one family on this feast of Saint Dominic, and also the blessing of our Paris convent. To be worthy of this celebration before God and before one another, we sincerely and humbly acknowledge that we are sinners and that we are in need of God's forgiveness and mercy. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, who pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. May Saint Dominic come to the help of your church by his merits and teaching, O Lord. May he who was an outstanding preacher of your truth be a devoted intercessor on our behalf. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Habakkuk. Are you not from eternity, O Lord, my holy God, immortal? O Lord, you have marked him for judgment. O rock, you have readied him punishment. Too pure are your eyes to look upon evil, and the sight of misery you cannot endure. Why, then, do you gaze on the faithless in silence, while the wicked man devours one more than just himself? You have made man like the fish of the sea, like creeping things without a ruler. He brings them up with his book. He hauls them away with his net. He gathers them in his seine, and so he rejoices and exults. Therefore, he sacrifices to his net and burns incense to his seine. For thanks to them, his portion is generous, and his repast sumptuous. Shall he then keep on brandishing his sword to slay peoples without mercy? I will stand at my guard post and station myself upon the rampart.
and keep watch to see what he will say to me, and what answer he will give to my complaint. Then the Lord answered me and said, "Write down the vision clearly upon the tablets, so that one can read it readily. For the vision, he still has its time, presses on to fulfillment, and will not disappoint. If it delays, wait for it. It will surely come. It will not be late. The rash man has no integrity, but the just man, because of his faith, shall live." The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. You forsake not those who seek you, O Lord. You forsake not those who seek you, O Lord. The Lord sits enthroned forever. He has set up his throne for judgment. He judges the world with justice. He governs the people with equity. You forsake not those who seek you, O Lord. The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of distress. They trust in you who cherish your name. For you forsake not those who seek you, O Lord. You forsake not those who seek you, O Lord. Sing praise to the Lord, enthroned in Zion. Proclaim among the nations his deeds. For the avenger of blood has remembered. He has not forgotten the cry of the poor. You forsake not those who seek you, O Lord. Please stand. Our Savior Jesus Christ has destroyed death and brought life to light through the gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. A man came up to Jesus, knelt down before him, and said, "Lord, have pity on me. Have pity on my son, who is a lunatic and suffers severely. Often he falls into fire, and often into water. I brought him to your disciples, but they could not cure him." Jesus said in reply, "O faithless and perverse generation,
How long will I be with you? How long will I endure you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked him, and the demon came out of him. And from that hour, the boy was cured. Then the disciples approached Jesus in private and said, "Why could we not drive it out?" He said to them, "Because of your little faith. Amen, I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please remain standing. Please be seated. Ang ating pong pinakamamahal na mga kapatid na pare, si Father Leody, ang ating bagong parish priest, at ang ating pong bisitang pare, si Father Edwin, ang ating pong PPC President, si Brother Ramon Peñaranda, at ang kanyang mga kasamahan, si Sister LV Alarde, si Glyden Rupino, Rosila Esquivel, ang auditor po Edna Basayan, ang ating pong barangay captain na kasama natin ngayon, Aurelio C. Tagasa, at ang ating pinakamamahal na Vice Mayor Lorna Manalo. Tayo pong lahat na nandito ngayon, happy fiesta po sa inyong lahat. Nataon po yung araw na ito ay kapistahan ni Santo Domingo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, may isang ama na lumapit kay Jesus dahil sa matinding problema ng kanyang anak. Sinubukan na niyang humingi ng tulong sa mga alagad, pero hindi nila nagawa. Kaya sa huli, lumapit siya mismo kay Jesus. At sinabi ni Jesus, kung mayroong kayong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, kaya ninyong harapin ang anumang pagsubok. Yung buto po ng mustasa ay ang pinakamaliit sa lahat ng mga buto. Napakaliit ng butil ng mustasa. Pero ang punto ni Jesus, hindi kailangang malaki ang ating pananampalataya. Ang mahalaga, tunay ito at inaalay natin sa Diyos. Ang magandang pagnilayan at magandang pagnilayan nito ngayong ipinagdiriwang natin si Saint Dominic at ngayong pagbabasbas ng konbento. Una, ang pananampalataya ay nagsisimula sa paglapit kay Jesus. Ang ama sa Ebanghelyo ay hindi sumuko. Kahit hindi siya natulungan ng mga alagad, lumapit pa rin siya kay Jesus.
Ganon din sa buhay natin. May mga panahon na pagod na tayo. May mga problema na parang hindi na natin alam kung paano lulutasin. May mga panalangin na parang matagal nang hindi sinasagot. Pero ang unang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ay simple lang. Lumapit tayo kay Jesus. Si Saint Dominic ay isang taong marunong lumapit sa Diyos. Ang kanyang buhay ay nakaugot sa panalangin. At dahil malalim ang kanyang ugnayan sa Diyos, nagkaroon siya ng lakas na lumabas at maglingkod sa mga tao. Kaya ang kumbento na ito ay hindi lamang isang magandang gusali, ito ay dapat na maging lugar kung saan ang mga tao ay natututong lumapit kay Jesus. Dito dapat may panalangin, dito dapat may katahimikan, dito dapat may pusong nakikinig sa Diyos. Ikalawa, ang maliit na pananampalataya kapag inaalay sa Diyos ay nagiging malaking bagay. Sinabi ni Jesus na kahit pananampalataya ay kasing liit ng butil ng mustasa, ay may kakayanang gumawa ng malaking bagay. Minsan, iniisip natin na kailangan nating maging napakahusay, napakatalino, o napakalakas upang makagawa ng mabuti. Pero hindi yon ang inihingi ng Diyos. Ang inihingi niya ay pusong handang magtiwala. Si Saint Dominic ay hindi nagsimula sa malalaki at kahanga-hangang bagay. Nagsimula siya sa panalangin, pangangaral, pag-aaral at pagmamahal sa mga tao. Maliit na bagay, pero ginawa niya ng may malaking pagmamahal. Ganon din po ang kumbento na itinayo natin. Kinukwento sa akin ni Kuya Mon na ito ay mabilis na gawa. Madaming tumulong. At hindi lamang yung mga benefactors, kundi kayo, ang bawat isa sa inyo, may nag-offer ng isda, gulay, no, yung bang para makain ng mga nagtrabahador doon sa paggawa ng kumbento. So ito ay bunga ng pagtutulungan ng marami sa atin. Maring tinitignan natin na maliliit lang ang contribution natin, pero alam natin kapag madaming mga maliliit na pinagsama-sama, ito ay lumalaki. Lalong-lalo na kapag ito'y ginawa natin ng may pananampalataya. Si Saint Dominic po, isa sa mga naalala ko sa kanya, estudyante pa lang siya, meron na siyang malalim na pagmamahal sa mga mahihirap. Kahit kailangan niya yung aklat niya bilang estudyante, yung pinagbili niya para lamang may maibigay, no, sa mga taong nangangailangan. May kwento po sa kanya, may stage na alipin, tapos gusto niya ipalit niya yung sarili niya para sa lugar nitong taong ito, para lamang mailigtas itong alipin na ito. Mahalaga yung generosity of the heart. Kung ano yung tinutulak ng puso natin dahil gusto nating magmahal, at binibigay natin ito,
ng may pananampalataya at pagmamahal, ito po ay napakalaking bagay. Maliit na bagay man o malaki, ang mahalaga, ito'y isang tugon ng pananampalataya para maipakita ang pagmamahal natin sa Panginoon. Yung ikatlo, ang tunay na pananampalataya ay nagiging paglilingkod. Hindi nagtapos ang pananampalataya ni Saint Dominic sa panalangin lamang. Ang kanyang pakikipagkaibigan sa Diyos ay nagtulak sa kanya na magpunta sa mga tao, mangaral, magturo at magdala ng liwanag ng katotohanan. Ito rin ang hamon sa kumbento na tinayo natin. Hindi lamang tayo tinatawag na manirahan dito, tinatawag tayong maging pagpapala. Ang isang tahanan ng Diyos ay hindi dapat maging tahanang sarado sa mundo. Dapat itong maging lugar kung saan ang taong malungkot ay makatagpo ng pag-asa. Kung saan ang naliligaw ay makatagpo ng direksyon. Kung saan ang pagod ay makatagpo ng pahinga. At kung saan ang taong naghahanap sa Diyos ay makaramdam na may Diyos na naghihintay at nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, tatlong bagay ang ipinapaalala sa atin ngayon. Lumapit kay Jesus, magtiwala kahit maliit ang ating pananampalataya, at gawing paglilingkod ang ating pananampalataya. Ito ang magandang mensahe ng Ebanghelyo at ng buhay ni Saint Dominic para sa kumbento na ito. Ang isang bahay ay nagiging tahanan dahil may mga taong nagmamahalan. At ang isang kumbento ay nagiging tunay na tahanan ng Diyos kapag ang mga taong narito ay nananalangin, nagtitiwala at naglilingkod. Kaya habang babasbasan ang lugar ng kumbento, hindi lamang sanang mga pader ang ating ipagdarasal. Pagdarasal natin ang mga taong maninirahan dito, lahat ng pupunta at gagamit dito sa lugar na ito. Pagdasal natin na ang bawat silid ay maging lugar ng panalangin, na ang bawat mesa ay maging lugar ng pagsasama, na ang bawat pintuan ay maging bukas sa nangangailangan, at higit sa lahat, na sa bawat taong makakapasok dito, maramdaman nila ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, maaaring maliit lamang ang ating pananampalataya, ngunit sabi ni Jesus, kahit maliit ang pananampalataya, kapag tunay at buong pusong ibinibigay sa Diyos, ay kayang gumawa ng malaking bagay. Walang imposible sa Diyos. Yan ang buhay ni Saint Dominic, at sana yan din ang maging buhay ng kumbento na ito, isang tahanang puno ng panalangin, isang komunidad na puno ng pananampalataya, at isang lugar na puno ng pagmamahal at paglilingkod. Magsitayo po tayo. When the disciples asked Jesus why they could not drive out one particular evil spirit, Jesus replied that it was because of their little faith. Let us pray that we may rely on the Lord more than
our own capacities when we face formidable challenges. Let our response be, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. May the ordained ministers of the Church live in intimate and unceasing union with God the Father through His Son, Jesus Christ, in the Holy Spirit, that they may have the strength to combat evil in all its forms. We pray. Lord, increase our faith. May we take the helmet of salvation in the sword of the Spirit, which is the Word of God, that we may be able to stand firm against the tactics of the devil. We pray. Lord, increase our faith. When faced with a desperate situation, like what the father of the possessed boy experienced, may we pray to the Lord to increase our faith and trust in Him. We pray. Lord, increase our faith. May the Lord heal those who are possessed by evil spirits and those addicted to illegal drugs, sexual pleasures, and the world's sinful attractions. We pray. Lord, increase our faith. Through the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary, may we be delivered from the evil spirits that seek the ruin of souls. We pray. Lord, increase our faith. In silence, we pray for our personal intentions. We pray in a special way for all those who are asking for our prayers, especially the sick and the suffering, for the gift of healing. We pray to the Lord. Lord, increase our faith. We also pray for our departed brothers and sisters, especially those who do not have anybody to pray for them. For the gift of eternal life, we pray. Lord, increase our faith. Almighty Father, hear our supplications. Bless us with your grace and turn our weakness into strength. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated.
Please stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Attend mercifully to the prayers we offer you, O Lord, by the intercession of Saint Dominic, and through the great power of this sacrifice, strengthened by the protection of your grace, those who champion the faith through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For as on the festival of Saint Dominic, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by the example of his holy life. Teach her by his words of preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we
Wherefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Roberto, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Please At the stand. Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace with you.
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Amen.
At this point, atin ang isasagawa ang pagtatalaga ng mga bagong officers ng ating simbahan, 10 ng ating mga kapilya. Kaya't akin ang inaanyayahan ang ating Parish Pastoral Council President, Mr. Ramon Piñaranda. Harap TV siya. Ang ating Vice President, VLB Alyarde. Ang ating Secretary, Sir Glyden Rufino. Ang ating Treasurer, Mrs. Rosela Escudel. Ang ating Auditor, Ma'am Edna Basain. At ang kanilang magiging katabi, tinatawagan ko na po ang Parish Finance Council. Punta na po kayo sa harapan. The Parish Finance Council. Sa likod po nitong Parish Pastoral Council, ang Sitio Doropla. Katabi ng Sitio Doropla, Barangay Lumboy. Pagkatapos po ng Barangay Lumboy, Barangay La Purísima. Pagkatapos ng katabi ng Barangay La Purísima, Barangay Gibara. Katabi ng Barangay Gibara, Barangay Matalong. Next, Barangay Lara. Next, Barangay Karamutan. Okay? Sa katabi ng Barangay Karamutan, the Eucharistic Ministers. Katabi ng Eucharistic Ministers, the Lector Commentator. Next, Barangay Kapanikian. Ang Mother Butler in Black Rosary Group. Youth Ministry, kahilira ang officer ng Knights of the Altar and Ladies of the Altar, the altar servers. The officer of Sitio Bagong Sikat. The officers of our choir, the Couples for Christ. Kagalang-galang na obispo, ito po ang mga officer na kumakatawan sa simbahan ng San Antonio de Padua. Gaganapin po natin ang panunumpa sa katungkulan. Pangungunahan ng ating PPC President. Itaas po natin ating kanang kamay, panunumpa sa katungkulan. Ako ay taus-pusong nangangako na sa pamamagitan ng aking salita at gawa ay lagi kong pangangalagaan ang pagkakaisa ng ating simbahan. Gagampanan ko ang aking tungkulin Gaganapin ko ang aking tungkulin sa ating parokya sa ating parokya ng San Antonio de Padua ng San Antonio de Padua nang walang pag-iimbot na walang pag-iimbot at may buong katapatan. at may buong katapatan. Susundin ko ang mga alituntunin at turo ng ating simbahan. Susundin ko ang mga alintuntunin at turo ng ating simbahan. Sisikapin kong lagi mamuhay bilang isang mabuting Katoliko.
Sisikapin kong laging mamuhay bilang isang mabuting Katoliko, maging bukas sa espiritualidad na paghubog, maging bukas sa espiritual na paghubog, maglingkod ng dalisay at tapat, maglingkod ng dalisay at tapat, makilahok sa mga takdang pagpupulong, makilahok sa mga takdang pagpupulong, at maging mabuting ehemplo sa ating pamayanan. maging ehemplo sa ating pamayanan. Panginoon, Panginoon, hinihiling ko po na kami ay iyong bigyan hinihiling ko po na kami iyong bigyan ng kaukulang lakas, ng kaukulang lakas, talino, talino, pagkakaisa, pagkakaisa, at pagmamahal upang aming maisagawa at pagmamahal upang aming maisagawa ang mga bagay na naaayon sa iyong banal na kalooban. ang mga bagay na naaayon sa inyong banal na kalooban. Naway patuloy mo kaming gabayan sa paglalakbay na ito. Naway patuloy mo kaming gabayan sa paglalakbay na ito. Nihiling ko po sa mga officers natin na yukunin niyo ang ulo ninyo, bow your heads as a sign of openness to receive the Holy Spirit. At yung mga tao pong lahat po ng parokyano, magsitayo po tayo. Extend natin yung right hand natin to pray, to join me in praying for our leaders in our parish and in the different barangays. Heavenly Father, united in the name of your Son Jesus, to the intercession of Mary, our Mother, Saint Joseph, and our beloved patron, Saint Monica, we beg you to send forth your Holy Spirit, fill your children with light and wisdom, give them the grace to be open to your leadings and to your guidance. Inspire them so that, like you, they will truly become good shepherds to those people you have entrusted to their care. Give them the grace to walk together in love and unity. We ask this through Christ our Lord. Amen. People of God, a round of applause. Once again, masigabong palakpakan sa inyo. Tayo sa upuan. Sa biyaya pa rin at inspirasyon ng San Antonio, naway maging isa tayong lahat sa pamumuno ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. At this point, akin pong tinatawagan ang ating Parish Pastoral Council President para sa kanyang mensahe. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating pong pinakamamahal na Bishop, Most Reverend Roberto Calara Malyari. Palakpakan po natin. Sa ating pong mahal na Kura Paroko, si Father Lodi,
Sir Denyo. Sandali po, ulitin natin, parang mahina. Pagka si Father Lodi, malakas ni po. Father Lodi Sendeño. Yan. At parang nag-iisang pari ng vicariate ng Immaculate Conception Victoria. Palakpakan po natin si Father. At palakpakan din po natin ng isa nating matatawag na panahon pandangal. Ito po kaklase ko pa nung high school. Ako lang yata ang tumatanda, siya hindi. Ang ating ikalawang punong bayan, Vice Mayor Lorna Manalo. At alam niyo po ba, tuwing may makakausap ako, ipinagmamalaki ko po itong taong ito. At sabi ko nga kay Father, Father, pakilala mo naman ako. Hindi po magagawa ang ating tiles kung walang isang tao na taga San Clemente na nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. Yung katabi mo, kuya. Tayo po tayo. Father, nakalimutan ko yung pangalan. Wala pong alinlangan, isang tawag lang ni Father. Kinuwento po kanina kay Bishop. Bishop, akala ko po ang bibigay niya konti lang. Hindi po, tinodo niya. Tapos, ganun na nga po, nagkatulong-tulong na tayo. Well, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng tumutulong sa atin dito. Sa Parish Pastoral at Finance Council. Palakpakan po natin sila. Nag-out po sila kanina. Tandang-tanda ko po yan at titingnan ko. Yung mga liturgical ministry po natin, palakpakan po natin. At dito po humuhugot ng lakas si Father sa lahat po ng sambahayang Pilipino na nandun sa mga kayanayunan, sabi natin sa baryo, BEC. Yung mga BPC po natin, palakpakan po natin. Sa inyo kami kumukuha ng lakas. At Bishop, siguro, sino pa ba pwede kong pasalamatan? Wala na po. Tayo pong lahat, ang mananampalataya ng San Antonio de Padua, palakpakan po natin lahat. Siguro po, month of May or April, nagkaroon po ng isang pagkakataon na dumalo po ang ating obispo dito sa atin. Ang tawag po natin doon ay pastoral visit. Kinakausap ni Bishop yung mga tao kung ano ang gusto nilang gawin, kung ano ang palagay nila sa simbahan. At doon din nagkaroon po kami ng pagkakataon na humiling kay Bishop. Ginanap po namin ito sa Duruplak, doon sa bahay nila Ate Marlene. Ate Marlene, tayo ka nga. Yan, si Ate Marlene. Sabi namin, Bishop, napakabait po ng pari namin, si Father J. Sana, kung po pwede po, mailagay naman siya sa magandang parokya. Kasi liputan na po ng June. Tinupad po ni Bishop yun. Dinala po si Father J sa parte ng Concepcion kung saan napakaganda po ng sambayanan. Malaki yung simbahan, maayos po doon. Siguro yung laki po ng lupa, mga 2 hanggang 3 beses ng laki ng lupa natin. So masaya po kami. So sabi po namin, Father, ay Bishop, baka naman po pwedeng bigyan nyo rin kami na uli ng isang paring mabait, masipag. At ito nga po, ibinigay sa atin si Father Lodi. Palakpakan po natin. Napakasipag po, Bishop. Kaya nga lang po, hindi po namin nahabol. Sabi po namin sana, Bishop, sana po yung susunod namin pari, maputi. Hindi po, hindi namin nahabol. Sayang. So, okay na po. So, alam niyo po sa sipag ni Father, maraming pagkakataon po na pumupunta po ako dito sa parokya. At minsan, sabi ko nga, yung ika-second day ni Father,
Una po may kasama siya eh. Taga Tarlac po yun. Sabi niya, ito ang gagawin kong sekretary. Panginoon, 2 araw. Naglinis sila dito, nagkudkod, nagwalis. Pangalawang araw, ang nangyari po, umuwi yung tao. Hindi na po nagbalik. Akala po namin kung ano na nangyari, nabaltaan na lang namin ni Father, sa sobrang trabaho, hinika. Ayun. Balik na naman ako. Natagpuan ko na naman si Father, naglilinis ng basurahan, nagsusunog dito. Sabi ko, napakasipag ng taong ito. Sabi ko, Father, pa-bless po. Malumay yung kamay, sa siko na ako nagbe-bless. Wag lang hindi makapag-bless, kahit sa siko, okay na. Ito naman. Second day, sumunod na araw, nakita ko na naman si Father. Napaatras po ako. Sabi ko, siguro naghihirap na yung pari namin. Kasi punong-puno po dito ng bula. Naglalaba ang pari natin. Akala ko nga po, tumatanggap na labada. Sabi ko, Father, naawa naman ako. Sasabi niya, gusto ko kasi ako naglalaba ng mga linen, mga kortina natin. May maganda po siyang washing machine. So, okay naman. Pangatlo po, dahil marami nagtatrabaho, alam niyo po saan ako nagmano? Sa siko na naman. Kasi nga, puno na naman ng kwan. Hindi na naman ako makapagmano sa kamay. Ito na po yung pinakamahigpit. Nagluluto po si Father. Bishop, umatras na ako. Sandok na po ang namanuhan ko. Sandok na. Ayoko po sa sandok. So, ganun po kasipag ang ating pare. Sabi ko nga, at sabi niya, magtulong-tulong tayo. Magsama-sama tayo. Tingnan natin, may mararating tayo, may maaabot tayo. At alam niyo po, pagkatapos itong nasa likuran, na tinapos lang ng 2 buwan at wala pa. Napakaganda po ng likuran natin ngayon, yung konbento. Ang request ko po sa kanya, Father, baka naman po pwede yung susunod. Tutulong po kami. Yun naman pong bell tower namin. Sa kayo nakakita ng parokya, may chapel na maliliit, may bell. Tayo lang po ang walang bell. At yung bell tower natin parang pansyon. Napansin niyo po pag galing kayo doon? Sabi ko, Father, gawin po natin at tutulong po kaming lahat. Magsisika po kaming lahat. Ayun po. So, siguro naman po yung pagkakataong ito na nadidinig ni Bishop, nangako po tayo sa taas, kay Bishop, kay Father. Maraming salamat po. Okay, dadagdagan ko lamang po sa mga barangay pastoral leaders ng iba't ibang chapel. Maraming salamat sa mga mandated organization. Hindi ko man kayo maisa-isa dahil nagugutom na rin ako. Anyway, nagpasalamat na ako ng kaunti doon sa group chat ng ating Parish Pastoral Council. Once again, maraming salamat sa inyo. Magkahalong kasiyahan at kaba, ngunit na ito naman ay nare-resolba pag nakikita ko ang inyong mga pagmumukha. Kaya't kayo mismo, mananampalataya ng simbahan ng San Antonio de Padua at ang ating mga kaibigan, kayo ang aking pinanguhugutan ng tibay at lakas, siyempre mula sa Panginoon at sa namumuno ng ating diocese. Hayaan po ninyo na ipahayag ko ang aking kasiyahan. Masayang-masaya ako sa Barangay Lumboy, sa Barangay Gibara, at sa inyo mga individual sa Sitio Doroplac, dahil naihihinga ko sa inyo ang aking mga kaba. Lalo tigit pa nung tayo ay nagtatrabaho, wala na kakong bigas, wala nang ulam. Nariyan kayo at handa kayong tumulong. Siyempre, medyo nakukumplito na ang ating altar sa Barangay Kapanikaan din iyan. To mention siya at saka yung mga individual na ayaw magpabanggit ng pangalan ay maraming salamat sa inyo
ang ibinubulong ko kaya sa ating obispo, hoping kako next year, mayroon na tayong kampana. At mangyari iyan, pagtatrabahuhan natin sa simbang gabi. Okay, sa tulong pa rin ninyong lahat, mga mananampalataya, para makilala ninyo ang ating mga pari, ang ating dalawang panauhin na pari, ang aking kaibigan, Parish Priest of the Holy Cross Parish, Santa Cruz, Concepcion, Father Edwin Manyo. Ang assistant to the secretary, to the bishop, Reverend Father John Neil Fitalbero. At siyempre, ang ating mabait, masipag, Bishop, minsan magpahinga din kayo, masipag na down-to-earth na obispo, ang ating minamahal, kagalang-galang, Bishop Roberto Malyari Didi. Okay? Sa pagkatapos po ng ating final blessing, ang second part, okay, thanks be to God, hindi umuulan, the blessing of the parish convent, bago tayo kumain. Magbibigay po muna ng bendisyon ang ating obispo. Please stand. Let us pray. May your church, O Lord, receive with wholehearted reverence the power of this heavenly sacrament, by which we have been nourished on the commemoration of Saint Dominic, and may your church, having flourished by means of his preaching, be helped through his intercession through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed be the name of the Lord. Amen. Our help is in the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God. Atin pong lahat saksihan po sa likod. Salamat po. Wag muna po tayo sasaluhan po tayong pagkain. Salamat po.
Mula ngayon, ang evento ng parokya ng San Antonio de Padua ay minatalaga sa may kapal at pinapailalim sa kanyang kalinga. Hilingin natin tatakan magkailanman at invento nito ang ganda ng matagumpay na Diyos. Naway pangalagaan ng ating Panginoon at punang paroko na sinabaran ni Padre Leonie Sardenio ang kanyang mga kasama na malilila sa Panginoon. Mabuting balita ng Panginoon ay kay Santas. Panahon ngayon, sumasasalita sa ganito. Kaya natin ay nagkakaroon sa kayo. At pinagsigahan niyang pakita si Jesus kilala kung sino ito. Sinusoy napakatanda dahil sa dami ng tao. Hindi niya makita si Jesus. Kaya natakot siya. Nagpauna at pagkasi sa puno ng sino makita si Jesus na nagdadaan dito. Pagdating ni Jesus sa Panginoon, siya ay nagdadala. Sinabi sa kanya, sa kayo mga bata agad, sapagkat kailangan kong ituloy ngayon sa bahay mo. Nagmadali siyang bumaba, tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakita nito ay nagpulong-pulungan. At tinutuloy siya sa isang makasalanan ng kanya. Ngayon, sa kayo sinabi, Panginoon, ibigay ko sa mga kaya hindi naman si Kariyan. Kung ako'y may kagaya ng sukat, dapat ay mayo sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa buhay ng mundo. Yung kayo rin ang lamang ang natuloy na dahil sa Diyos ay nalalaman sa piling natin sa ay makawalan sa kanya aking sa buhay. Huwag masyado pong maingay.
Iyan na sila